15:30. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hello po! Ako po si Chico Loca ng ESFM Manila and I love Youth Power Radio. Mabuhay! Hello po! Ako po si Chico Loca ng ESFM Manila and I love Youth Power Radio. Mabuhay! Hi, this is Ding Dong Dantes. You are listening to Youth Power Radio. Dito pa rin sa B-side. B-side, magingayo! Yo, ako si Delo at nakikinig kayo sa DCME Youth Power Radio. Ayos! Araw-araw paulit-ulit hanggang sumapit ang gabi. Mga kaibigan, nagbabalik na naman ang inyong cute and adorable DJ! Ay, ako lang po yung mga kaibigan. Ako lang po ang nag-isang cute and adorable DJ sa ilalim ng lupa once again at your service! Ang napaka-hyper na si DJ Andrew, kasama pa rin mga nagagandahan, mga nagsaseksihan, mga talentado, mga beautiful creature nga, eto nga, sige na magpakilala ka, dali. Oh, dali. Ayan, ako nga po yung pinaka-voting DJ. Wait lang, nawalan ako ng mic. Oh, ayan na, okay na. Huwag ka nakikita. Ayan, ayan. Diba? Kulit mo eh. Ayan, syempre ako na naman po ang inyong pinaka-voting na DJ na si DJ Due. Uy, gaya ka. Cute. Sinabi ko bang cute ako? Wag na. Ang cute para sa aso. Aso ka ba? Aso-aso ka. Yes. Syempre joke lang yun. Oh, dali, pakilala si, syempre kasama, ayan, kasama natin. Oo, si ang napaka... Ang voice care queen. Oo. Ano ba nangyayari? Ayan, ako po ang inyong dakilang voice care queen at ang ate ng Voice of the Youth Network at syempre ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. Weh, yan. Ang kadirek. And of course, syempre kasama pa rin natin sa ating presensya ang napaka-gwapo, ang napaka-macho na kamukha daw ni John Lloyd, Kamukha ni Paula Avellino. ni Arjo Atayda. Lahat na lang. Yan ang hirap sa'yo eh. Hindi ka mamahagi. Ayan. Sino bago niya? Sige, sino bago niya kamukha? Meron? Gabi sabi ko kamukha niya sa side view si Tom Rodriguez. Nandun sa UP, ano. Ay, oo! Oo nga. Sige na, wag na natin patagalin at wala pang patumpik-tumpik mga kaibigan. Of course, binabati natin good morning, Sir Pucholo de Leon Gonzalez, ang Voice Master of the Philippines. At syempre, ang Voice of the Youth Network, ganun na rin ang mga nagagandahan at very, ano ba tawag sa kanila? Very intellectual. Yes. Very intelligent. Yes. Intellectual. Pero talaga. Saka very layo. Pero, Very alam mo, layo pa nila. Grabe, dinayo ka pa nila. Hindi ako ang dinayo nila, no. Alam mo, dito mo makikita yung sipag ng estudyante, no. Yes. From Laguna, di ba? Naman. Tapos napunta ng Makati. Ganito kami sa Makati. Nakakaasar. Ay, bago lang, babatiin ko na rin si Ma'am Lynn kasama ni Sir Choi ngayon. Nakikinig sila. Hello po. Hi, Ma'am Lynn. Hello po. Ito, ang interns ng Creative Voices Production from University of the Philippines, Diliman. Los Baños. Los Baños, UPLB na nga. Yan, mga kapwa natin to, kumukuha ng Com Arts. Tama, lahat ba kayo Com Arts? Lahat kayo Com Arts. Ayan, Ayan. ang babait sila. Opo, ang sagot Oo nga nila. eh. Naku. Kinakabahan ako sa Bakit ganito. ganun? Uy, eto na nga, Dwayne, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ayan. Batiin muna natin ulit ng Happy Father's Day lahat ng ama, daddy, papa, airpods. Ano pa ba tawag sa mga ano po? Lolo! Tatay. Tatay, tama. Father, ano Padir. pa? Padir. O basta sa lahat ng tatay na nagse-celebrate ngayon ng Father's Day. Happy Father's Day po sa inyo. Yan.
Ikaw ba, binati mo na, eto, Dwayne, maliit Paano na ko ba? bagay. Grabe. Hindi kayo sa kailangan batiin. Kasama ko sa ngayon. Tignan natin kung makapagsabi ka na, I love you, mama. Tapos, Daddy, pegi alawan. Dagdag alawan. Eto na nga, Dwayne, bago tayo dumiretso, bigyan mo na natin ng idea ang ating mga tagapakinig, of Yes, course. kung anong maririnig nila ngayon. The idea para i-like yung Facebook fanpage. Ay, Please like our Facebook fan page, www.facebook.com/YouthPowerRadio. And of course, we have our Twitter. Twitter at Youth Power Radio. And of course, we have our Weebly, www.youthpowerradio.weebly.com. And of course, you can Meron watch tayong us YouTube. via live streaming, www.ustream.tv/channels/DZME-Manila. Oy! Na-memorize niya yun. Ako pa. Eh di ikaw na. Hoy, araw ngayon, anong araw ngayon? June 20. Kahapon ay kaarawan ni Gat Jose Rizal. Promise? Oo, at meron Naka-aware. alam mo hindi na siya nag-iisa ngayon. May dakilang extra. Ay, uy, alam nyo, topic 'yan, ano? Ako hindi ako nagsasalita para sa sarili ko. Ito ay sinasabi ko ayon sa aking narinig, ayon sa aking pag-aanalisa at ayon sa Yes. aking pagkakaintindi, no? Ngayon ay binigyan ng temporary restraining order ang Torre de Manila. Yeah. At alam mo, bago tayo dumiretso talaga, kasi gusto ko pag-usapan ito, no? Lagi natin titignan yung cons at pros ng mga bagay, no? Yes. Cons, isipin na natin yung cons. 2,000 empleyado ang nawalan ng trabaho. Pro, ano ba magandang epekto ng pagtinanggal? Pag nawala o tumigil ang Torre de Manila, of course, mape-preserve natin ang ating ano ba tawag dito? National heritage. Tama. Yes. Alam mo, hindi to nalalayo, no? Kasi ayon kay Xiao Chua, sa naman Istanbul, isa siyang professor at historian. Ayon kay Xiao Chua, dun sa Turkey, sa Istanbul, may ganitong pangyayari. At after 10 years na nilaban nila sa korte ito, ay nabigyan panig ang pagpapagiba sa 3 malalaking condominium sa kanilang national heritage. Wow. Okay, kaya wag tayong manguna, no? Maniwala tayo sa wisdom ng Supreme Court natin. Wag natin pangunahan. Pero sa aking palagay, akin lang po ito, ha, mga kaibigan, mga kamuka. Ayoko po nung may photo bomber sa likod. Ha? Ang hirap. Alam mo, ngayon, sa existence netong monument na to, ngayon lang nagkaroon ng photo bomber, di ba? Ikaw, Dwayne, gusto mo lagi, pag nagpipicture ka, nakikita mo ka ako sa likod. Gusto mo ba yun? Bakit mo? Oo, 4 kantos yung mukha niya. Mukha akong building, bastos ka. Hindi, ako naman nakakalungkot lang kasi nga yung TRO na binigay sa kanila, walang abi-abiso eh. Hindi, matagal Matagal na nilang alam na may TRO na nakahanda sa may kanila. oral argument about sa ganitong bagay. At ngayon ay nabigyan panig nga ang, ito, tuwan-tuwa yung mga Knights of Rizal. Kaya, wag mo ako, kumalma ka lang dyan. So, ayun nga. So, nung TRO sila, marami pa rin empleyadong pumasok eh. At alam nyo, naniniwala ako, aside from, ito, pera kasi, hindi lang basta Yun pera lang. pinag-uusapan. You know, ang pera hindi mabibili niya ng hindi mabibili niyan yung binigay o halaga nung isang mahalagang bagay. Isang mahalagang bagay. Tama, 'di ba? Hindi mabibili ng pera ang memory. Anyway, saka na natin pag-usapan yan. Marami tayong oras para pag-usapan yan. Pag nag-iba na pag-usapan natin. Uy, last week, alam mo ba, Dwayne? Pinag-usapan natin ngayon yung hashtag na yan. Alam mo, natuto ko eh. Last week yun, yung hashtag. Nung nag-Instagram ako, 3 na lang hashtag ko. So, yung hashtag mo, 3 hashtag. Oo, hindi na ako nag-hashtag yung hashtag, hashtag, mas mahaba pa sa status ko. Di ba gano'n? Oo, ba't gano'n ka mag-hashtag kasi? Halimbawa, Kahit sa Facebook. Naglakad ako kanina, hashtag blessed. Hindi, iniba ko na. Kasi last week, mga kaibigan, mga kamuka, ay pinag-usapan natin ang, ano ba to? Pagiging paggamit ng hashtag sa magandang paraan in social media, saka yung may action na ginagawa. Uy, ngayon naman, of course, kasama pa rin natin ang mga naggagandahan, ang very bright, very gorgeous, very beautiful, at kung ano-ano pang adjective na pwede nyong ipasok sa bagay na yun, no? At ngayon ay pag-uusapan natin ang using social media during disaster. Of course, welcome natin ang mga nagagandahan ng very bright and beautiful from Blogwatch. Hello, good morning po. Si Ma'am Noemi and si Ma'am Jane. Ay, si kamukhang Jane and kamukhang Noemi. Ay, parang lugi. Oh my God, lugi talaga sila. Oo nga. Good morning po, mas maganda pa po kayo sa umaga. Naman. Ngayon po, pag-uusapan natin, ay using hashtag
Using The use social of media social media during disaster. Alam mo, eto hindi nalalayo sa atin. Nag-aalburoto yung Mount Bulusan. Oo, Tapos pinipicturean niya lang. ngayon may earthquake na. So napaka-timely nitong paggamit bilang pagpe-prepare or paghahanda sa mga paparating o during the disaster. Pero teka, let's discuss yung recent. Ayan. Naalala mo ba yung Ayala Mall Theater sa Cebu? Yes. Ay, opo. Alam nyo, ma'am, akala ko tendi. Nauso yung tendi. Yung pala tunay. Oo, tendi? Sa sobrang Sa sobrang pagkatotoo ng Jurassic World na may tubig na umaagos Opo, naalala ko po yan. Anong nangyari? Sa Ayala, dyan sa Cebu. Tama kung di po ako nagkakamali. Tama po ba? Parang may waterfalls nangyari. May waterfall sa gitna ng sinehan. Kala ko, backdrop yun eh. Akala ko effect. So, ano na nangyari? Bumigay. Nag-waterfalls, may nag-video. Yes. Pero medyo malayo siya. Kailang nakita mo, yung iba dyan, nag-video pa rin. Yes. And biglang bumagsak. Ang laking bagsak. Yes, totoo po yan. And 6 were injured. Opo. So what not to do during such Ayan. situation? Jane will explain naman. Ayan. Hoy, yung mga nakikinig dyan ha, yung may sunog na, nag-selfie ka pa, tapos #tulong. Tumigil-tigil ka ha. May sunog. #help. So, Ma'am Jane, ano po yung pag-uusapan natin ngayon sa Ayun bagay na nga ang na yan? pag-uusapan natin. Pagdating sa mga ganyan, kasi tayo, we are now in that selfie at saka breaking news mode, ano? Totoo yan. Ang immediate reaction natin pag may nangyayari, imbis na, picture ka agad. So katulad nun, ang tingin ko, hindi nila na-sense yung danger. Yes. Palagay ko, hindi nila akalain na babagsak yung kisame. Yes. No? Pero, hindi ba napansin nyo, kahit pagka may lindol, may nagtitweet na 2 seconds after. Yes. Opo, shaking Yes. building. Diba? #earthquake. Shaking, lindol, ganyan. Pero pag medyo malakas na yung lindol, lalo na yung the big one, yun pa ba ang una nating gagawin? Yes. So yun ang dapat nating pag-usapan ngayon. Ayan, using Let's social not media. sacrifice our life to capture an incident. Kasi this is a selfie moment or, social media. We cannot help by sharing. Unahan sa sharing. Yes. Unahan sa trending. Unahan sa likes. Yes. So, yung viral. So, yan ang interest ng makabataan. Okay yan in certain situations like epal, yung mga epal na ganyan. Ay, totoo yan! Or Nako, yung mga sa corruption. 2016. Nako. Oo. Pero in danger, do you want to do that? Buhay na. Buhay Yes, mo yan. yun eh. Nako, maganda pag-usapan niya mga Baka mamaya, that's the last selfie you will ever post. Yan, totoo. Uy, ako sa United States, ma-share ko lang. Kapag ikay nagda-drive, kahit dito, kahit sa Philippines at nawala, alam nagte-text ka, mawala lang ng 3 seconds or 5 seconds yung paningin mo sa kalsada, ang laking danger na yung pwedeng mangyari dahil kaka-hashtag. Pero dito, hindi pwede yun. Balik tayo ngayon din. Dahil sa EDSA. Oo nga, no, wala. Di ba traffic? Oo Pwede nga, ka talaga mag-selfie. kahit matulog ka, pagising mo, nandun ka pa rin. Anyway, ito po, balik tayo sa using social media and during disaster. Ayan, ano po ba ang dapat ginagawa kapag mga ganitong bagay na katulad ng sinabi nyo, there's a certain situation kung kailan pwede nyong gamitin ang Or ganitong tamang bagay. gamitin. Oo, Kailan tamang tamang gamitin. gamitin. Opo. Ano po bang maipapamahagi nating impormasyon sa ating mga tagapakinig ngayong umaga? Actually, ang priority talaga dyan, yung safety nating lahat. Yes. So put yourself first in a safe place. Yes. Bago ka mag-tweet or mag-status update. Hindi ba sa mga eroplano, yan ang tinuturo eh. Yung, alam mo, yung mga, bago yung mga lumipad stewardess, yung eroplano. na pag may bumagsak na yung mask mo, imbis na yung anak mo ang una mong lalagyan ng mask, ikaw. Kasi hindi ka na makakatulong pag ikaw yung unconscious. Yes. So, ganun din sa mga disaster. Kung gusto mo makatulong, save yourself first and then Yes. tsaka ka na mag-social media. So Yes, what happened? 6 were injured, meaning they did not move back. Yes. They were very near the waterfall. Mas malapit, mas maganda. Di ba? Pero naisip ko nga lang, yung 6 kaya na-injure, binibidyohan nila yung building. Ay, feeling ko no? Yeah, kasi from the back you can see the the people taking videos eh. Yes po. So baka kasama sila doon. I don't know what is their status right now, pero that's an injury. So let's be prepared pag ganyan.
pag na-earthquake tayo, save yourself first. Yes. Yes. Alam nyo, ang ganda ng sinasabi, ang ganda ng point kasi nagpe-pay attention ako dun sa bagay nun. Sabi, paano ka makakatulong kung ikaw mismo tepok ka na, di ba? And I like the point na sinabi, anong magagawa ng although hindi naman sa lahat ng bagay, pero anong magagawa ng pag-share mo kung ikaw na pala yung na biktima, di ba? Katulad Yun na niya, yung last memory mo. katulad niya nung lumabas yan talaga hindi ako makapaniwala. Akala ko tendi talaga. Hindi ako nagjo-joke. Akala ko sa sobrang ganda ng effects. Grabe. Tunay. Tapos doon ko nabasa sa comment, tunay pala. Ayan. Doon sa ginawa nung anim yan, ha? May moral of the situation. Ha? Wala na. Kapag gusto niyo sumikat, layo muna, ha? Although nag-apology na rin naman ang Ayala Malls for what happened dun sa nangyari. Anyway, ano pa po ang maibabahagi natin sa paggamit ng social media during disaster? Tamang-tama yun, bagong-bago yung pagbagsak ng kisame sa mall na yon. I hope everybody knows levels of warning, yung color-coded. Alam niyo yan? Hindi po. Ako hindi ko po yan. alam yung color Yung code. yellow, orange. Red. Alam mo yan? Yellow, orange, red. Wow, Tama ang ba? hula. Hindi. May blue po ba? Sa lakas ba yan nung Yung intensity rain? po. Ay, wait, rain ano ba po to? ba yun? Ano Ulan? Pero iba-iba yun. That's right. Iba-iba. Iba-iba ang warning signals ngayon. So, meron pang flood, meron Yes. pang typhoon. Hindi ba? Ang Yes. typhoon, may category 5 na tayo. Yes. Opo. So, iba-iba yan. So, hindi ko lang alam sa Lindol kung magkakaroon. Wala pa tayo Wala sa pa. Lindon. Baka wala Meron pa. tayo sa Puro storm intensity surge. lang. Storm surge. Opo. And the flood, the rainfall level and the floods. So we have those kind of alerts, and it's always shared sa Pag-asa or sa GovPH. Yes. GovPH sa Twitter and then sa Facebook. So kailangan tumingin kayo doon kung ano ng level silang nagbibigay doon. Yes. And then tayo, responsible tayo, mag-share tayo noon. Yes, tama. At sa